What's up with you guys? My name is Mika and welcome back to my YouTube channel. So for today, I will be sharing with you my current hair care routine. So hindi pa ako nakapag-share na hair care as in never pa sa mga platforms ko kasi I'm not really confident with my hair. But as you can see, I actually dyed this. I dyed my hair like last year, like mga September, ganun. Sobrang tagal ko nang nagpapaayos ng hair or like what I can say like nagpapa-rebond, ganyan. Then mostly lahat talaga ginagawa ko straighten my hair. So recently, I discovered that my hair pala is low porosity. I didn't know, as in wala akong idea na low porosity hair pala ako. So if you're not familiar or you don't know what your hair type is, so may mga test na ginagawa or may mga test kayong pwedeng gawin for you to be able to tell or to know what kind or what type of hair do you have. So first is yung strand test. Kuha kayo ng strand ng hair nyo. Kuha din kayo ng clear glass, ng tap water, whatever water it is, kahit na not mineral, kahit direct na yan sa faucet nyo. Then lagyan nyo lang yung glass and then you put the hair strands. And then wait lang kayo like for about 5 minutes. Wait lang kayo. And kapag yung hair nyo is nagstay or nag-float sa mismong dun sa glass, so you have a low porosity hair. If yung hair nyo nag-float sa middle ng glass na may water, your hair is medium porosity hair or means healthy yung hair nyo. Then kapag yung hair nyo naman is nagpunta sa pinaka bottom part ng glass with water, so your hair is high porosity. And I discovered that my hair is low porosity. Another test na pwede nyo gawin is you can just get this spray bottle with just water and then pwede mo sprayan yung hair mo. And kapag yung hair mo is medyo matagal niyang ma-absorb yung spray, so medyo naglalaglag lang dyan yung mga tubig, so that means you have low porosity hair. So ayan nga, ito yung hair ko. So papakita ko sa inyo kung paano ko din na-discover na low porosity hair ako. So ito, kuha ka lang ng ganito and then sprayan mo lang yung hair mo. As you can see, tinan mo yung mga tubig or like yung tubig, hindi siya ma-absorb ng hair ko talaga. Like nag-i-stay lang yung water dyan. Ayan. Diba? Another sign yan na meron ka low porosity hair, that your hair takes forever to get wet. And at the same time, may low porosity hair ka din if your hair takes forever to get dry. Like, anong hirap niyang basain, yun din ang hirap niyang tuyuin. Then, another, din pala sign na meron ka low porosity hair, if yung mga nilalagay mo mga hair care products is parang feeling mo, nagstay lang siya sa top ng hair mo or parang feeling mo na talaga na-absorb ng hair mo yung mga products na nilalagay mo sa hair mo. Another sign yun na may low porosity hair ka. And, another thing is kapag frizzy yung hair mo. Like, ayan, like frizzy. Tsaka yung hair mo yung parang stringy effect siya. Like, look at this. Pag ginanon ko yung buhok ko, ayan o, may ganan siya. Pag may frizzy hair ka is low porosity ka kasi iba't iba talaga yung type. Meron frizzy hair na high porosity and then meron frizzy hair din na low porosity. And then meron din mga hair na hindi frizzy pero low porosity sila. And then meron din mga hair na hindi din frizzy pero high porosity sila. Mas maganda talaga ang i-test nyo yung hair nyo para malaman nyo kung high porosity or low porosity. Okay, so for now, ayan na, share ko na nga sa inyo yung routine ko. So before pala ako mag-wash day, ayan, gumagamit ako ng hair serum. I am using this Eco Bar na hair thickening serum. Then, I am also using this Eco Bar na dandruff control serum. Ayan. So, these products are both local brands. I've been a user na talaga ng Eco Bar since nasa college pa ako, nag-aaral pa ako. And I really love their products, especially itong dalawang to. Ito talaga yung nahiyangan ko sila. Tamang paggamit or yung use nito talaga is before ka magligo, like 6 hours before ka maligo, you can use this serum. So, you will apply it directly sa yung hair scalp. So, ako ang ginagawa ko, ganito. Meron akong ganitong product. So, ito siya. Meron siyang parang comb, may mga butas-butas yan dyan. And then, ginagawa ko, nilalagay ko dito yung product para sabay ko na siyang malagay sa hair. And then, ganito siya. Gaganyan mo lang siya. And, ayan, makikita mo direct na napupunta sa
scalp mo yung products and massage mo na lang siya. Ayan, so kapag nakapaglagay na ako ng product, i-leave ko lang siya sa hair ko like maximum na ng 6 hours before ako maligo. Pero madalas 4 hours lang. Ayan, so katapos ko lang maligo, sa microfiber towel. Kaya lang tingnan natin ngayon. Kasi dahil naka-red hair ako, ayan. May mga red stains na siya. Ayan. After ko maligo, fiber towel na to, nilalagay ko lang sa hair ko. And hinahayaan ko lang yung hair ko matuyo or like mag-damp dry sa kanya habang nakatali ito sa buhok ko for like 30 minutes. And yan, hindi na siya yung tulo-tulo kapag susuklayin ko siya. Ayan. Gumagamit ako nitong Mediol na essence. Nilalagay ko siya directly sa ating scalp. So, this is the Mediol Scalp Strengthening Nutrition Essence. So, ganito lang ginagawa ko. So, kapag tatapos kong tanggalin yung yung towel, so mag-spray lang ako directly sa ating scalp and then massage ko lang. So, ito is nakaka-help to para maka-feel ng cooling sensation yung ating scalp and nakakatulong din to for hair regrowth. Ayan, so ito yung claim ng product na to. Dahil may sa Pilipinas, napaka-essential nito para hindi mo maramdam na mainit na agad yung anit mo pagkalabas mo pa lang ng CR. And ang maganda rin kasi dito, nagiging volume siya sa hair mo and mas nagmumukhang bouncy and nakakatulong to prevent hair loss. Yan. And then, after nan, kapag nasa bahay na ako, madalas din ako nagbo-blow dry. So, before ako nagbo-blow dry, gumagamit muna ako ng heat protectant spray. So, ang ginagamit kong heat protectant is this Eastane Heat CPC. Ito siya. So, ito yung Lolly Funfetti nila na variant. So, maganda sa heat protectant spray ni Eastane. Meron na rin siyang kasamang SPF. So, mapaprotektahan na rin niya yung hair mo under UV rays, under the sun if lalabas ka. And mabango siya. So, pwede na rin siya maging hairspray or hair perfume. Ganyan. So, shake lang natin. And then, sprayan ko lang yung hair ko. And then, i-brush ko lang siya or i-comb ko lang gamit yung fingers ko. So, blow dry natin ang ating hair. So, I am using this Stay Young. So, ito siya, Sizzy. Sobrang cute nito. Ating 5-in-1. Ito siya. So, ang cute nito kasi kulay pink siya and I'm so fond of color pink. Ayan siya. So, meron na siyang iba't ibang mga nozzle ba tawag doon. Pero, ayan, may iba't iba siyang barrels. Meron siyang volumizer. Meron siya nitong parang comb straightening. Pinaka pang blower. Curling barrel. So, merong pa left side and then merong pa right side. So, ang gagawin mo lang, hanapin mo lang yung mayroong lock. Ganyan mo lang siya and then i-twist mo lang. Pag narinig mo yung click na yon, it's good to go na. Then, tapat natin siya na parang brush. Ayan, so this is how my hair looks like kapag dry na siya. Ayan, so ganito siya. Medyo dito yung nag-wave sa may taas na part. Kasi nga before nga, di ba, nagpapa hair treatment ako ng ribbon, ganyan, ng Brazilian blowout, ganun. Kaya, ayan. So, ito siya. Ganito yung itsura ng buhok ko normally kapag natutuyo na siya ng nagbo-blow dry lang ako. So, I am using the curler naman. Okay, so this is what our hair looks like after natin siyang ma-blow dry and ma-style ng curl. Ayan, so nag-curl lang. So, kinurl ko lang yung nasa may ilalim na part para pumantay lang siya dito sa wave natin. So, after nyan, for the final touches, I am using this and honey na oil. Ginagamit ko to
para lang ma-lock in yung softness. Since medyo makapal or thick yung consistency nitong hair oil na to, so isang drop lang, ganyan lang ang inilalagay ko sa hair ko. And ini-scatter ko siya sa hands ko as in yung parang naglo-lotion or nag-alcohol. And kapag ganyan, lalagay ko lang siya ng ganto-ganto. Parang ginaganong-ganong ko lang yung hair. Ayan. So, sa may ilalim lang din na part. Hindi ako naglalagay sa may taas na part. Yeah, we're good to go. Ayan na siya. Mukhang bouncy and healthy looking ang buhok natin. Sana makapagpa-haircut tayo this coming week para lang mabawasan yung mga split ends natin. And I'm planning to have a layered type of hair para at least maganda siyang tignan kapag blow dry ako, as in para lang naka-blow out, ganun. So, let me know your thoughts if okay ba ang layered or meron ba kayong masasuggest na type of haircut to me. So, yeah. So again guys, thank you for watching this video, and kung nagustuhan mo to, don't forget to hit that like button, and kung di ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please do subscribe me and follow me on my social media accounts. Again, this is your girl Mika Sagwan saying no hits and love. Bye guys, see you in my next one.